Ngayong araw naman bumili na nga po pala ako ng mga materyales na magagamit ko sa paggawa ng kulungan ng mga alaga kong manok. Ngayon ko na nga rin inabot yung mga tulong na galing sa supporters ko para sa simbahan na binubuo namin. At pinuntahan ko rin yung pamangkin ko na may kaarawan ngayon para batiin. May dumating nga rin po palang sulat para sa akin galing kay Meta dito sa Facebook. Tunay nga ito na nakakapagbayad ako ng tax ko. Kami rin po kasing mga vlogger ay nagbabayad din kami ng tax. So, diba akala nyo yung may mga negosyo lang nagbabayad ng tax, kami rin kayang mga vlogger. Ito kasing pagbablog, trabaho at negosyo na din ito. Minom na nga rin ako nitong barley, mas maganda raw kasi itong inumin kapag nga umaga, pagkakagising natin at pag wala pang laman ang tiyan. Pag nga umiinom ako nito, gumagaan nga yung pakiramdam ko. At yung dating madalas na panghihina nga ng katawan ko, bumabalik yung lakas. Kahit puyat nga ako at gumising ako ng maaga, hindi ko ramdam yung puyat. Kaya tama nga si Ate Gail, nakakapagpaboost nga talaga ng energy ang barley. Araw nga pala ito ng linggo kaya nagsimba nga rin kami at eto nga yung update sa church natin. Bali na kompleto na nga yung bubong nito at dingdingan na rin ng panibago. Ang next project nga namin dito ay palalawakin nga ito para medyo maluwag nga kapag may mga bago na kaming membro. May nagpadala nga ulit ng 5,000 mula sa mga supporters ko dito sa ANTV. Para nga daw ito sa pandagdag sa pondo namin dito sa binubuo naming simbahan. Maraming salamat po talaga sa mga tulong nyo para sa paglago ng simbahan namin, lalo na nga kay Sir Boyet. Maraming salamat po talaga sa tulong nyo. Pagtapos namin kumain ng pananghalian sa simbahan, umuwi na rin kami agad nila Arnie at dumaan nga muna kami dito sa thrifted shop Baler para bilhin nga namin yung iniyakan nila Arnie na jacket dito nung nakaraan. Ay nako, alam nyo naman yan sila Arnie, kasiyahan niya rin yung mga ganitong ukay. Halos lahat nga din ng sinusuot nila Arnie, ukay lang din. Doon kasi siya sinanay ng mama niya. Yun nga din ang nakakatuwa sa kanya, hindi rin siya maselan o mapili sa mga sinusuot. Ayos na ayos nga lang sa kanya kahit ukay nga lang ito. Hindi nga katulad ng ibang kabataan na kung hindi mo nga mapapasuot ng ukay, gusto nga palaging brand new ang suot. Tuwing linggo nga dumadaan kami nila Arlie dito pagtapos ng simba at nagtitingin nga kami ng magugustuhan namin. Karamihan nga ng tinda nila dito ay jacket. Ang gaganda nga ng mga jacket nila dito at quality nga yung mga tela. Tulad nga nitong sinuot ko, tignan nyo, napakaganda, kaso nga lang bitin sa may kamay ko kaya hindi nga namin binili. Pinasukat ko nga kay Arnie kung kasya niya, kaso nga lang fit na fit nga sa kanya kapag siniper na. Saktong-sakto nga ito sa mas payat pa siguro sa amin. Dahil birthday nga nung isa sa mga pamangkin ko kaya dumaan nga rin kami dito sa Mrs. J para bilihan nga namin siya ng cake. Kasiyahan ko na rin kasi minsan na mabilihan ko nga ng cake yung mga pamangkin ko sa araw ng kaarawan nila. Yun nga lang sa sobrang dami din ng pamangkin ko, hindi ko nga sila nabibilihan lahat. Bali 46 kasi yung mga pamangkin ko, alam nyo naman 17 kami magkakapatid kaya wag na kayong magtaka. Kumbaga lang naman kapag merong may kaarawan sa kanila at tumiming na may pera ako, dun pa lang din ako makakabili ng cake para sa kanila. Alam ko kasi yung pakiramdam na walang cake at merong cake sa kaarawan. Naalala ko lang kasi simula nga bata ako, hindi ko nga ito naranasan at nung nag-23 ako, dun ko palang naranasan magkaroon ng cake. Naalala ko lang sila Arnie nga rin pala yung una nagparanas sa akin ng ganito. Sobrang saya ko talaga nun kasi nung bata ako pinapangarap ko rin ito pero wala nga kakayanan sila mama at si papa dahil sa hirap nga ng buhay namin nun. Happy birthday to you. Happy birthday, Nishi. Happy birthday, Nishi. Blow na. Okay na. Mais na. Happy birthday. Nablow na agad Bali, ito nga palang unang birthday ng pamangkin ko na to at sobrang nakakatuwa at masarap sa pakiramdam na sa unang birthday niya ay naranasan niya ito. Sana nga lang ay mas maging success pa ang titaan nila sa buhay para hindi nga lang cake ang maibigay natin sa kanila, kundi pati na rin yung pangarap ko na makatulong sa kanila lalo na sa financial sa pag-aaral nila. Ako kasi na maranasan ng mga susunod na henerasyon namin yung sobrang hirap na buhay. Natutuwa nga ako dito kay Yishin kasi nakakatayo na nga rin siya at napakatibay nga ng buto. Dapat nga raw sa October pa siya mag-iisang taon kasi nga nung ipinanganak siya ay 7 months nga lang. Balik kulang nga siya sa buwan kaya sobrang liit nga lang niya nung inilabas siya. Marami nga nagsasabi na bibihira nga daw mabuhay yung ganong premature. Kaya sobrang blessed talaga namin na normal at malusog itong si Yishi. Luluto nga sana ng pansit yung ate ko kaso ganitong hay nangyari sa lulutuin yung pansit nilanggam nga. Nagkatay nga din pala sila ng native na manok at iaadobong nga lang yan sa gata at naglaga rin yung ate ko
ko ng kamoting bagin. Gagawin nga itong butsi. Natakam nga ako dito kaya kumuha nga ako. Saktong gutom na rin kasi kami nila Arnie pagdating nga namin dito. Kaya ayan, nagmerienda nga muna kami ng 2 piraso nito. Umuwi nga din kami agad dahil bibili pa nga kami ng materyales sa gagawin kong kulungan ng manok. Dahil sa kanila nga ako bibili ng nipa kaya napadaan nga muna kami dito sa bahay nila at tinahi ko nga rin muna itong kapote niya. Binili kasi namin to sa ukay at meron ngang parte na naalisan nga ng tahi. Medyo maulan din kasi nung araw na to kaya tinahi ko na nga para maisuot niya na. Sakto nga ngayon dahil tag-ulan na rin kaya kailangan may kapote nga rin siya. Lalo na at single nga lang din yung motor niya, magagamit niya nga ito lalo pag pumapasok siya sa school. Una nga nagtahi nito kasi hindi nga siya marunong. Sabi ko nga sa kanya, importante rin na matutunan niya ang pagtatahi ng tela. Para nga sa susunod, kapag may mga kailangan tahiin sa mga damit niya, siya na lang ang magtatahi at hindi niya na ito ipapatahi sa iba. Bata pa nga lang ako, natutunan ko na nga rin itong pagtatahi dahil nga sa mama ko, naku, magaling nga yun magtahi. Parang ang tahing makina ang tahi nun. Si mama kasi mahilig nga yun magtahi, kahit nga kulambo, tinatagpian nun. Kahit nga lumang-luma na yung damit at butas-butas na, magagawan niya pa ng solusyon. Papahin ko na. Wala nang butas. Ito na yung kapote ni Teacher Arnie. Ayan. Tignan mo, parang bago na, diba? Galing oh. Ano yan? Mana ako sa mama ko. At dito nga tapos ko ng tahiin kaya yan sinuot na nga niya dahil kanina pa nga siya dyan excited sa bago niyang kapote. Ganda nga rin kasi itong kapote na nabili namin sa Thrifted Shop Balor. Papasalamat nga po pala kami sa Thrifted Shop Balor kasi nung nakaraan na nagpunta nga kami dun nila Arnie, hindi na nga nila pinabayaran yung mga nagustuhan namin. Ayan, saktong-sakto nga nila Arnie itong kapote. Sigurado di na nga siya mababasa nito pag nakamotor kami at inabutan kami ng ulan sa labas. Nagpunta na nga rin kami sa hardware para bumili ng pako at para bumili na nga rin itong hose. Dahil makikiconnect nga ako sa pinakamalapit na flowing sa bukid kung saan ako nakatira. Bumili na nga rin ako nitong pandugsong. Hindi ko alam kung ano nga ang exact na tawag dito. Dahil dumadami na nga yung mga alaga kong manok kaya kinakailangan ay makagawa na rin talaga ako ng kulungan nila. Kaya bumili na nga rin ako ng pako na magagamit ko sa paggawa. Bali, inuunti-unti ko nga lang pala yung mga materyales at kapag nakompleto na saka nga ako gagawa. Pagkagaling namin sa hardware, dumaan ulit kami dito sa bahay nila para isakay na nga yung binili kong pawid. Ito nga yung pangbububong ko sa gagawing kulungan ng manok. Basa ko nga sa comment, marami nagtatanong saan nga daw banda ito. Dito nga po sa Barangay Lipit ng Dipakulaw, Aurora. Tabing highway nga lang po ito, malapit sa Barangay Hall ng Barangay Lipit. Kung naghahanap nga po kayo ng mabibilihan ng nipa, walis tingting, niyog at uling, dito nga lang po yan sa bahay nila Arnie. Ipagtanong nyo nga lang po ang bahay ni Rogelio Molina. Maganda nga po yung nipa nila dito kasi sila mismo ang nagawa. Bumili na nga ako ng 100 pieces nito para siguradong hindi kukulangin. Dahil single nga lang yung motor namin ni Arnie kaya nang hiram nga kami ng kolong. Maraming salamat po na sa nagpahiram ng kolong. At ayan, inibabaw na nga lang din namin yung hose dito sa ibabaw ng pawid. Bali, hatid na nga rin namin ni Arnie to sa kubo ko at napahinto nga kami dito sa tabing highway dahil may nakita nga kaming puno ng mangga na maraming bunga. Natakam nga kami dito kaya sabi ko hinto nga muna kami at bibili kami. Tirador ng mangga si Joanne. Dami ang bunga, sarap nga nito sa alamang. Bali, pinag-akit na nga lang nila kami at sila Arnie nga yung nagka-catch para hindi nga malaglag yung mangga at hindi mabugbog. Kasi nahulog sa baba, mabubugbog nga at mabilis nga masira kapag hindi nga namin nakain agad.
ito nga nakuha namin siguro mga 2 hanggang 3 kilo na rin ito. At nakarating na nga kami dito sa Kubo. Bali, bababa nga lang namin itong mga dala namin. Tapos babalik na nga kami dun sa pamangkin ko na may birthday. Meron na nga din po pala ako ditong Coco Lumber nung nakaraang araw ko nga ito binili. At ito nga yung video ko nung binili ko to. Pinabaan ko na nga rin itong vlog ko ngayon dahil marami nga nagsasabi na mas gusto nga raw nilang panoorin yung mahahaba kong video. Hanggang ngayon nga rin po pala marami pa rin nagsasabi sa comment ng follow to follow. Ibig sabihin nun kaya nila ako finalo, kailangan i-follow ko rin sila. Alam niyo po nung nag-uumpisa pa lang ako sa pagbablog, kahit minsan hindi nga ako nagsabi sa kahit kanino ng follow to follow. Kasi nga ang gusto ko kung magkakaroon man ako ng maraming followers, gusto ko kusang loob nila yun. Kasi ibig sabihin nun kaya nila ako pinalo dahil nagustuhan nila yung mga content na ginagawa ko. Ibig sabihin nun gusto nilang subaybayan yung mga ina-upload ko dito araw-araw. Ginawa ko kasi nung nag-uumpisa ako, hindi nga ako nag-focus sa pagpaparami ng followers. Hindi sa paggawa ng content ako nag-focus. Alam niyo po kasi dito sa pagbablog, hindi tayo kikita sa rami ng followers kundi sa dami ng views. Sabi nga nila, content is the key. Kapag maganda yung nilalaman ng content mo, magiging interesting ito at papanoorin ng maraming tao. At kapag natuwa sila at nagustuhan nila yung ginagawa mo at sa tingin nilang deserve mong suportahan, ay kusa kanilang ifa-follow. Ginabi na nga rin kami nung nakabalik kami sa bahay ng pamangkin ko na may kaarawan. At sakto pagbalik nga namin dito, kumakain na rin sila lahat. Dito nga rin yung iba ko pang mga pamangkin at mga kapatid. Pagtapos nga namin kumain, ginawa nga nung ate ko yung botsi na yari sa kamoting bagin. Tumulong nga lang ako dito saglit para mabilis niya na nga ito matapos dahil lahat nga kami dito natatakam na kasi masarap nga ito pag naluto na. Bali ganito nga lang pala yung paggawa, bibilugin nga yung inismash na kamoting bagin tapos ilalagay nga rito. Ewan ko, nakalimutan ko na ako ng tawag dito. Bali pinalamanan din pala yan nung ate ko ng cheese sa gitna at ako na nga lang din yung nagpaikot sa ganito. Sigurado mas masarap na to, lasang kamay na namin. Ganito nga yung itsura niya kapag nabalutan na. Tapos nga namin gumawa ng butsi ito at binuhat ko naman yung isa kong pamangkin na si Atina. Super cute. Ang sarap nga din maglambing. Ang kailan lang din nung nanganak yung kapatid ko. Napakaliit lang nito, ako ngayon kasama nila sa ospital no. Sarap lang din talaga kapag may baby, nakakalibang at nakakawala nga din sila ng stress. At ito nga niluluto na nung ate ko yung butsi. Ganito nga lang yan kadali lutuin. Kailangan mo lang halu-haluin para hindi nga siya masunog. Kailangan syempre mainit na mainit din yung mantika para talagang lutong-luto. At ganito nga itsura niya kapag naluto na. Ang sarap nga, nakakatakam. Hindi ko nga namalayan na nakatulog na nga rin si Larnie dito habang naghihintay. Gustong gusto niya nga rin yung butsi na yan kaya nag-take out na nga lang ako at doon na nga lang kami kakain sa bahay nila. Para na rin mauwian nga namin yung mama at papa niya, sigurado gusto din nila ito. Hanggang dito na lang, maraming salamat po sa pagtapos at sa pag-share.